Hi, I'm Bernard Prince Joquino. I'm reporting on disposal by sanitary landfill. Okay. Ayan. Dito sa Pilipinas, isa sa mga ways para dispose natin yung mga waste natin ay yung sa dump site. So, ano ba yung dump site? Yung dump site, siya yung pinaglalagyan ng mga basura natin. So, yun. Dahil sa dump site, maraming disadvantages yung dump site. Kasi ang dump site ay nagpo-produce, siya ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga peste o pagkalat ng mga disease. Ang dump site ay, ang dala-dala ng dump site ay, it carried with harmful bacteria and hazardous chemicals into the groundwater. So yun, hindi lang siya nagpo-pollute ng waters natin sa groundwater, kundi nakakakit niya rin yung mga peste, halimbawa flies, rats, tsaka rodents, tsaka marami pa. So yun, dahil doon naisipan ng mga engineers natin na gawa ng paraan. So yung naisip nilang paraan ay yung paggawa ng landfill. Ayan, sanitary landfill. Sanitary landfill is a land disposal site employing an engineered method of disposing of solid waste on land in a manner that minimizes environmental hazards. So yun, gumawa sila ng paraan para papalitan yung dump site kasi hindi maganda yung dump site. So yun, as we go on, makikintindihan natin yan kung ano yung landfill niya. Sige. Yan. Sa paggawa ng landfill, syempre, unang-una, kailangan natin ng lugar. So yun, ito yung mga qualifications ng isang lugar para magpapatayo tayo ng landfill. Ang una ay restricted locations such as wetlands, floodplains, and seismic impact areas. Okay yun. Dapat, kung magtatayo tayo ng landfill sa isang lugar, landfill lang, wala nang iba. Tsaka dapat, hindi siya, yung lupa doon ay solid, hindi yung mamasa-masa. Tsaka, hindi siya tinatamaan dapat lagi ng, hindi malakas ang impact doon pag lumindol. Pangalawa, yung public opposition. So, dito sa atin, marami tayong potential na lupa dito sa Pilipinas para gawing landfill. Kaso, kinokontra yun ng mga tao o ng gobyerno kasi mas pinipili nila yun na patayuan ng mga bahay para sa tao. So, dapat, pag pumili tayo ng isang lugar para sa landfill, dapat walang nag-o-oppose. Tsaka pang landfill lang talaga yung lupa. Okay. Next naman is proximity to major roadways. So, dapat yung landfill na papatayuan natin ay malapit siya sa mga kalsada para hindi mahirapan yung mga dump site na papasok doon. Next ay yung load limits on roadways and bridges. So, yun, kasama yun sa proximity to major roadways. Next ay yung underpass limitations. Ganun din, kasama yun sa major roadways, proximity to major roadways. Next is traffic patterns and congestions. Ganun din. Next slide. Locations of the groundwater table and source amplifiers. So yun, dapat hindi dapat siya malapit sa mga sa groundwater natin. O hindi dapat pag pinatayo natin yung landfill, dapat hindi niya contaminate ng gusto yung groundwater natin. So yun, soil conditions in topography, yun, nasabi ko kanina, dapat solid yung lupa, tsaka hindi dapat siya makasama-sa. Next, yung ability of cover material. Ayan, dapat may available na cover material sa tabi o sa mismong landfill natin. And next, climate, examples, floods, mudslides and snows. Dapat hindi siya binabaha kasi dapat medyo mataas na lugar siya. Tsaka dapat solid nga yung lupa, hindi dapat siya nagmamudslide. Tsaka sa ibang bansa kasi na gusto, hindi naman may iwasan yun. Pero may mga paraan sila doon na ginagawa sa landfill para hindi maapektuhan ng snow yung landfill na pinatayo nila. Next is zoning requirements. Yun, sa lugar yun. Next, buffer areas around the sites. Yan, buffer areas around the sites. Example yan yung may mga matataas na puno sa paligid. Yun nga, para hindi tayo magka-mudslides. So yan. Next, location of historic buildings, endangered species, and similar environment factor. So yun, dapat walang history yung landfill na patatayuan natin. Dapat wala siyang
lupa lang siya. Next slide. Ayan, syempre, pag okay na yung operahan natin, yung lugar natin, next na tayo sa operation kung paano siya gagawin. Sa operation, meron tayong method na sinusunod. Ayun, yun yung area method. So, area method, it has 3-step processes. Number 1, spreading the waste. Number 2, compacting it. And number 3, covering it with soil. So, yun. In the area method, the soil waste is deposited on the surface, compacted, then covered with a layer of compacted soil called the daily cover. So yun, ganito yun. May drawing ako dito. Ito yung itsura ng landfill. So ganito yun. Ayan. Dito, sa mga chamber na to, dyan nilalagay yung mga waste. Dyan nilalagay yung mga waste. So yan, bago nila ilagay yung waste dyan, hindi lang sila basta nilalagay dyan, kundi sinisiksik sila o kinukompact nga daw sabi. So yun, pag nasiksik na sila, and then lalagyan siya ng daily covering o daily cover. Yan, ang daily cover natin kung yung lupa or yun, mas mabuti yung lupa kasi talagang magiging solid siya. So yun, ang daily cover natin ay inaabot ng 0.4 to 0.6 meters. Daily cover yun, yung lupa yun. So ito yun yung mga makakapal na linya. Ayan. Ito yung mga to daily cover yan. Tapos itong mga to, compacted solid waste yan. So ito naman, pag natapos naman yung landfill natin, nilalagyan siya ngayon ng final cover. O ito yun. Yan yung final cover natin para maging compacted siya. O hindi siya sasabog o buo. So ayan, next slide please. Ayan, environmental considerations. Ayan. Disease vectors and water and air pollution should be not a problem. Properly evaporated and contained landfill. Good compaction of waste, daily covering with good compaction of the cover, and good housekeeping are must to control flies, rodents, and fires. Burning, which may cause air pollution, is never permitted at a sanitary landfill. If accidental fires should occur, they must be extinguished immediately using soil, water, or chemicals. Odors, dust, and wind-blown litter can be controlled by covering the waste quickly and carefully, and by sealing any cracks that may develop into a cover. So yun, ito yung advantage ng landfill. So yun, hindi siya katulad ng downside na pinipeste o yung odor niya ay kumakalat. Itong landfill hindi, safe siya, kung baga. Kasi sa tuwing nilalagyan nila ng waste, nilalagyan agad nila ng cover ito. Hindi nila pinapalabas yung isang araw na hindi nila naka-cover ito. Kasi nga, maaaring yung mga natalakay natin kanina, yung aamahin o yung mga bacteria o mga diseases na pwedeng kumalat dahil dun sa mga solid waste natin. So, ayan. Next slide, please. Ayan. So, sa ating landfill, syempre, hindi may iwasan kumbaga yung katas na sinasabi ng basura. So, yun. Ang tawag doon ay yung leachate. Leachate is the liquid that passes through the landfill, extracts dissolved in suspended matter from the waste material. The quantity of water can be held against the pull of gravity is referred to as against the pull of gravity. Fill capacity, theoretically, when the landfill reaches its filled capacity, leachate will begin to flow. So, yan. Sa madaling salita, yung leachate na sinasabi, ayun yung mga fluids na galing sa mga compacted waste natin. So, yun. Yun yung leachate na tinatawag. And then, next please. Ayan, control of leachate. To prevent the seepage of leachate from the landfill and thus to avoid groundwater contamination, new landfill must be lined in a specific manner to meet maximum
yung pipes na yun, yung kumukolekta ng mga leachate natin. So next, leachate collection. The leachate collection system is designed by sloping the floor, the landfill to a grid of under drain pipes. So yun nga, yun yung sinabi ko sa kanila kanina, sa inyo kanina na yung isang pamamaraan din ng pag-control ng leachate, ngayon, kinokolekta nila yun. Next please. Leachate treatment. The collected leachate is sent without any permanent pre-treatment to municipal water treatment plants where it is treated along with the municipal water. So yan, yung ibang landfill, ginagawa nila, pag nakolekta nila yung leachate, di ba may mga pipes dito, pag nakolekta nila yun, yung iba, pinapakawalan agad nila. So, nako-contaminate yung tubig natin. Oo, maaaring nako-contaminate. Pero, bago nila pakawalan yun, nami-minimize yung hazard na pwedeng makontaminate yung tubig. Pero may konting konting bawas lang naman. Pero, yung iba naman, pagkatapos na kolektahin, binibigyan nila ito sa mga water treatment plants para pag pinakawalan na nila yun sa mga katubigan natin o saan man, hindi siya ganun ka dangerous, hindi siya ganun ka magpupulyot ng ating kapaligiran. So yun lang